Welcome to Entrepkada, where we talk about business, Live, and food stores. In today's episode, we are here live and alive at Liliw, Laguna, Bayang Mapangaliw. Hello everyone, I am Fortune Gray Hoya together with Maynard Monteagudo, and we are your interviewers today. In this episode, we will feature one of the successful small business here in Liliw, Laguna, or also known the Quinelas capital of the Philippines. We'll be having exciting talks with the owner of Bistro Antonio, located at Kanlurang Bukal, Liliw, Laguna. So without further ado, let us proceed to their shop. Let's go! Fries, nachos, sandwich, rice meal, pasta, and steak. Are you looking for a place where you can eat all of it? Everything you crave for, Bistro Antonio is ready to serve you. Bistro Antonio offers mouth-watering foods that is very affordable, yet you can surely satisfy your cravings. And the good news is, they also offer platter of orders for different occasions. Do you want to experience their flavorful dishes? You can visit their restaurant located at 184 Barangay Kanluran, Bukal, Liliw, Laguna. And today, we are glad that our invitation has been accepted to interview the owner of Bistro Antonio. Ma'am Michelle Arca is here to share us a short story of their business. Good day, ma'am. May you introduce yourself first? Good morning, I'm Michelle Arca Borgoños. 38 years old, the owner of Bistro Antonio, together with my husband, Eric Borgoños. Before we proceed po to our questions, can you provide a short description of your business po? Ang Bistro Antonio is 2018, before mag-pandemic. So, nag-start lahat to dahil yung husband ko talaga is nag-work as a chef po sa Manila. So, nag-decide kaming mag-asawa na mag-put up ng ganitong business. So, dati kasi ang business namin is school supply. So, hindi niya forte talaga yon. And then, actually, ako naman is a nurse naman. So, sabi niya, gusto niyang magkaroon ng isang maliit na kainan. So, nag-start kami dun sa stall na which is yun is parang part lang ng hindi talaga yung may mga rice, walang ganon. As in, parang burger lang, ganyan. So, meron kaming friend na mahilig din siya sa pagluluto. So, nakipag siya sa amin na kung gusto niya is, kasi yung asawa ko, sanay talaga siya sa mga malakihang event. So, kaya niyang mag-provide talaga, kaya niyang cater yon kaya niya makapag-cater ng more than 500. So, yung friend namin, gusto lang niya mag-put ng business as lang talaga. So, nangyari, kukuhanin niya sana yung asawa ko. So, kaso, nagkaroon ng conflict. So, dahil nakapag-start na kami ng ganun, kami na yung nagtuloy ng business na to. So, as of now naman, maganda yung naman ng business namin. Though may mga times din talaga na mahina, may malakas, ganyan. See, thank you po, ma'am. So, kita natin na Bistro Antonio has been also a long-running business na rin, no? So, next question po. For the next question po is, paano niyo po ba kayo nag-keep up sa interior design ng Bistro Antonio? Alin yung pinaka-design ng So, dun sa design talaga, actually, before kami dito sa place na to, dun kami sa Gatayaw, malapit sa mga tsinelasan. Kasi nandun talaga yung market actually. So, nag-start yun. Wala lang, lang kami, parang naisip namin, ito, actually yan, yung ilaw na yan, takip yan ng Wilkins. Mga ganun lang. Tapos nung lumipat kami dito, naghanap lang ako sa Pinterest. Tapos dinala pa rin namin tong mirror kasi yan daw yung maganda sa business. So, ako lang din talaga yung Okay, thank you po. Another question is, did you try to hire a consultant po for your business or did you consult to any professionals po when start po kayo? Actually kasi nga yung asawa ko is may background na kasi siya about sa ganito. So, kumbaga parang sa kanya, dun lang sa idea din namin sa kanya yung nanggaling lahat to.
Though meron pa rin naman kaming mga hiningan ng advice. So, yung mga friend namin na chef din talaga, pagdating din sa menu, yan, doon din kami mga nagtanong. For next question po is, how do you conceptualize your business? Anong sabi mo? Conceptualize your business. Ano yung version of concept? Actually, yung lahat ng ito, hindi kasi talaga ito yung forte ko. Kumbaga para tinutulungan ko lang din yung asawa ko dito sa business namin. Kasi siya lahat ang nitong business namin. When it comes sa menu, sa ilalabas namin, lahat yun siya naman. Ayun. So, ako naman as a wife is, tinutulungan ko siya. So, parang ako, nagkaroon na rin ng background about sa ganitong business. So, yun po. We define target audience as a specific group of consumer most likely to want your product. So, who are the Bistro Antonio's target audience po? Sino po yung mga target audience po ng inyong business po? What do you mean? Kung sino yung minamarket namin, gano'n. So, actually, Liliw is, kasi kilala talaga as chinelas. So, nag-start to nung kami nandun sa Gatayaw. So, ang talagang market namin is yung mga turista na pumupunta po dito sa Liliw, which is talagang nangyari talaga yon dahil before, nung doon pa kami nakapwesto, minsan hindi pa kami open, may mga nakapila na mga namimili ng tsinelas dito sa Liliw. So, yun, market din namin, number 1. Plus kasi kami talaga, marami talaga kaming friends dito, kamag-anak. So, yun talaga, mga market din namin yun. Tsaka yung mga estudyante, kasi nga, nag-put kami ng business na to na alam namin na yung presyo is kaya ng estudyante. Kasi dito kasi mga tao mahilig kumain. So, yun. Isa din yun. Kaya rin namin naisip mag-business ng pagkain kasi talagang ang mga taga-Liliw is mahilig kumain. Yun. Thank you po. So, iba talaga ang food businesses, no? Bukod sa locals, sa students and families, talagang pati tourists ay dadayuhin ng mga food businesses. So, for next question po, how much is your daily target sales po? Ang daily target namin, actually, sa totoo lang, hindi naman kami Siyempre, as a business, gusto namin talaga malaki ang mabenta namin. Pero, alam niyo yun, ang talagang target namin is yung ma-provide din namin yung mga pasweldo namin sa tao, ma-provide namin yung mga basic needs namin everyday. So, siguro, before kasi, nung malakas talaga ang bistro, nung nasa kami, target namin nun is mga 40 to 50. Pero kasama na yung nun ha, yung pinaka-kapital namin na ginagamit namin everyday. As a business owner, do you create a mission, or quality policy for your business? Siguro, syempre, quality dun sa food na talagang alam namin na babalik-balikan ng mga customer na hindi talaga kasi kami as owner nito, talagang ako, kasi yung asawa ko naman is talagang siya yung sa pagluluto. So ako katulong niya sa, alam niyo, nag-advise sa kanya na wag babaguhin yung yung lasa, kasi doon kasi talaga kami babalik-balikan ng customer, yes. Oo. For next po is, for your business profit, how do you allocate your share as a business owner? Paano niyo po ina-allocate yung share niyo? Yung kita profit? Okay. So, syempre kasama doon yung sa bills namin, yung capital namin everyday, doon sa, syempre pag naubusan ng ganito, ganyan. So, lahat yon naka-inventory. Kasama yung pasweldo sa tao namin. So, syempre, as kami, so may sweldo din kami, no? Yun. Doon namin ina-allocate. So, bukod doon sa bills namin sa bahay, yung mga basic namin, doon namin nilalagay yung
kita namin. So, talagang napaka-importante ng proper allocation, ano? So, for our last question po, ma'am, how was your business affected by the COVID-19 pandemic? Oo, yan din, no? Nung pandemic, dumating kami nung una, dahil 2018, parang isang taon, 2019, tapos nag-2020, actually ay nagsimula ang bistro. Talagang ang lakas, sobrang lakas, no? Dire-diretso. Tapos, nung dumating yung pandemic, medyo na-battered kami kasi nga, syempre, mawawalan ng tao, ganyan. So, mabait si God kasi nung time ng pandemic, diretso kami. Dahil noon nga, dahil marami rin kaming friends, tulong din ng mga kaibigan namin at kamag-anak namin. Dito kasi, every barangay nagpapakain dun sa mga barangay official, every barangay. So, hindi kami actually naapektuhan ng pandemic. Di ba yung ibang restaurant talaga natamaan. So, good thing at talagang si God ang tumulong sa amin dahil during pandemic, every day, hindi kami nawawala ng order. At mas malakas kasi minsan may hawak kaming 4-5 barangay. So lahat yun pinapakain namin. Ang mga nagbabayad sa amin nun is yung mga friend namin from abroad na umorder sa amin. So that time naman, hindi ganon ka naapektuhan. So nung bumabalik naman na medyo nag-okay na. May mga times na talagang syempre sa business, hindi natin masasabi na laging okay, ganyan. May mga down din talaga kami na, bakit wala, ang hina talaga. So, eto papasok ang January, medyo down yung benta namin dyan. Kaya, etong December, every December naman, medyo magandang kita. Pagka bare month. Yan. So, it's good then na kahit nagkaroon ng COVID-19 ay nalaman natin may businesses na talagang hindi masyado rin naapektuhan and maganda yung naging kita nila sa kanilang business. So, before we end po this interview session, we would once again like to thank po Ma'am Michelle for one of the owners of Bistro Antonio for accepting our invitation as the interview was for today. Do you have any message of promotion po to our audience? First of all, gusto ko din magpa-thank you sa inyo kasi napili niyo yung Bistro Antonio. So, kahit na medyo busy kami, in-accept namin yung invitation nyo for this kind of interview kasi alam ko naman na gagamitin ninyo to para ma-promote din kami sa mga classmate nyo, sa mga teacher na makakapanood nito. So, ini-invite ko po kayo na pwede po kayo mag-visit dito sa Liliw, Laguna, sa Bistro Antonio, located at Barangay Kanluran, Bukal, Liliw, Laguna. Ilayang Palengke po is the landmark ng aming place po. So, sana po soon makabisit kayo and try po yung mga menu namin dito na alam po naman namin na masasatisfied namin yung mga gusto naman. Thank you po. So, ano pa mga entrepkada? Tara na sa Liliw, bayan mo pang aliw at bumisita sa Bistro Antonio. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po. And that concludes our episode today. We hope that you learned how business works. See you next time in Entrepada, where we talk about business Life, and food story. see you once again in Liliw, Laguna, bayan mo pang aliw, where you will witness more spectacular business that will surely cater your needs. Goodbye and see you!